we are inviting all of you to join us in our virtual Dawn Watch meeting at 4 a.m. and Sunset Prayer meeting at 6 p.m. daily, hosted by Reverend Dr. Alex C. Nozuelo. Let Jesus Christ change your life. Be blessed with His words of encouragement. Pabuti po ng Panginoon. Amen, amen. Meron Kristo sa buhay. Amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Natin na pag-live sa oras ito. Basahin ko po no, doon sa verse 11. Kapayapaan At si Maria naman talagang hindi umaalis, nakaupo lang. For today's Sunset Prayer meeting, Mabiyayang takip silim po sa atin lahat. Bagamat umaraw na kanina, pero umulan na naman po ngayon. At sa araw pong ito, so basahan na kung saan dinala tayo ni God. So basahan ng Prayer Free Church Worldwide Ministries Incorporated. Tayo gaganap ng ating Sunset First Watch Prayer. Kung may fourth watch tayo, yung Dawn Watch Prayer natin, may first watch prayer tayo ngayon. Day 256 na 57 na po tayo. 257. Gamit po natin ang platform ng Zoom. Salamat dahil marami naka-join ngayon. 28 na po tayo naka-join sa ating platform ng Zoom. Salamat sa mga kamanggagawa na talagang dumadalo. Kahit hindi sila preacher, dumadalo sila sa gawain na ito. At ang topic po natin ngayon, August 15. Salamat din pala sa ating mga tigapanguna dahil naka-Facebook live streaming na po tayo ngayon. Salamat sa mga naka-join na po sa Facebook live. At i-share niyo po yung ating Facebook live para may 30 days lang po ito sa ating Facebook tapos buburahin na ni Meta. Pero salamat dahil may mga kamanggagawa tayo na nagda-download, nag-upload ng gawain natin para mas mapatagal sa social media yung ating paghahayag ng salita ng Diyos. Meron na tayong YouTube, TikTok at Spotify. April 15 na po ngayon, 2026. Ang topic po natin marinig ay Keep on Serving God. At ang tema sasagutin ng ating tigapagayag ng salita ng Diyos, what are the facts about serving God? Facts po ang hinahanap sa atin ngayon. Ano ba yung katotohanan tungkol sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos? Tinatawagan na po natin ang ating tigapanguna sa PUF Ocean View Chapter Calaklan. Walang iba kundi si Pastor Boyet Gutierrez. Nak, it's your turn. Nakamute, Nak. Nakamute. Pumabiyayang gabi muli sa bawat isa sa atin at kayo po ay inaanyayan ko nang bukasan tayo ng ating mga Bible. Ito po ay buksan natin sa Aklat ng Lucas. Sa Aklat ng Lucas chapter 13. Chapter 13 verse 31 hanggang 33. Lucas 13 verse 31 hanggang 33. Nariyan na po kayo, ganito ang sinasabi mga kapatid. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Sa verse 32, subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon na nagpapahayag pa ako ngayon ng mga demonyo, nagpapalayas pa ako ng mga demonyo, at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayon din ang gagawin ko bukas. At sa ikatlong araw, tatapusin ko ang aking gawain. Amen. Verse 30. Ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Glory to God. Maraming salamat po sa aming Ama na nasa langit. Maraming salamat muli sa isang napakagandang pribilehiyo na binigay mo po sa bawat sa amin na muli ay magkita-kita kami by Zoom na ito sa pinagpalang mga pribilehiyo na binigay mo sa amin. Yes, Lord God. At patuloy kami na mapapalakas ng iyong banal na salita
Kaya naman we pray, Lord, na samahan mo kami sa buong oras ng aming gagawain. Ikaw ang maranasan ng bawat isa at tunay na maunawaan po namin ang lahat ng bagay na gusto mong ituro sa amin sa gabing ito. Sa iyo po ang pinakamataas na papuri, pasasalamat at pagsamba. In Jesus' name, Amen and Amen. Sa pong pagpalang gabi muli sa bawat isa sa atin mga kapatid, isa na namang napakalaking pribilehiyo po na magamit muli ang ating buhay sa paghahayag ng mga salita ng ating Panginoon Diyos at muli tayong palalakasin kung tayo man po ay nakakaranas ngayon ng panghihina dala ng mga sitwasyon sa ating buhay, lalo sa ating spiritualidad, at patuloy naman tayong papalakasin sa pagpapatuloy natin sa mga ganitong gawain ng ating Panginoon Diyos. At bago ang lahat, simulan po natin sa pagbabasa ng ating banal na kasulatan. Kung meron kayong Bible, buksan ninyo sa Ephesians 1, chapter 1, verse 11 to 12. Ganito po kasi ang sinasabi mga kapatid. Sa 11 ay pinili ng Diyos mula pa sa simula na maging sa Kanya sa pamamagitan ni Kristo, ayon sa Kanyang plano. Ang Diyos ang gumagawa sa lahat ng bagay ayon sa layunin ng Kanyang kalooban. Sa verse 12, kaming mga unang umasa sa Kanya ay pinili Niya at hinirang upang parangalan ang inyong kaluwalhatian. Praise God. So, purpose po ng ating buhay mga kapatid ay upang parangalan ang Kanyang kaluwalhatian. So, for the praise of His glory. Tayong lahat yun mga kapatid. Kung hindi tayo magbibigay ng kaluwalhatian sa ating Panginoon Diyos, ibig sabihin lang, paano pa, para saan pa, kung bakit tayo nabubuhay. Dapat talaga ang bawat isa sa atin ay tumugon sa ganitong panawagan dahil lang talagang layunin po ng ating Panginoon Diyos ay tunay na makapagbigay sa Kanya ng kaluwalhatian. Kaya lahat po tayo ay nais na magamit, makibahagi, to give praise of His glory. At isang paraan po dyan, mga kapatid, para makapagbigay tayo ng praise to the Lord is itong ginagawa nating mga gawain, yung service, yung paglilingkod po natin. Isa po ito sa pwedeng makapagbigay ng papuri at gloria sa ating Panginoon. At ang ating paglilingkod, yan din po yung layunin ni Jesus para sa Kanyang kaluwalhatian sa Kanyang Ama. At yan po ay pag-uusapan natin ngayon kung ano yung purpose ni Jesus, kung ano yung purpose ng ating Panginoong Jesus, kung bakit siya bumaba dito para mag-glorify ang ating Panginoon sa Kanyang ministry. At take note mga kapatid, pansin natin na sa loob lang ng 3 taon at kalahati ay natapos ng ating Panginoong Jesus yung Kanyang ministry. Amen. Kaya ano natin mapaglilingkuran sa Jesus ay kung paano rin natin niya na-accomplish yung napakalaking ministry na hanggang sa ngayon nagbibigay ito ng napakalaking epekto, napakalaking impact sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya pag-aralin po natin yun mga kapatid sa topic na Keep on Serving God. At ang tema po nating sasagutin ay What are the facts in serving God? Ano po yung katotohanan na mararanasan natin kung tayo po ay maglilingkod sa ating Panginoon Diyos? Yan po yung ating pupuntusan mga kapatid. Kaya yung unang point natin, number 1, what are the facts in serving God? Hindrances will come. Unang puntos po natin, hindrances will come. Makikita po natin sa verse 31. Dumating noon ang ilang Pariseo at sinabi nila kay Jesus, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. So pag sinabi natin hindrances mga kapatid, may hadlang, may obstacle. At sa verse 31, mayroon dalawang hadlang na binanggit dito. Una, yung tao. Ano po yung tao na ito? Ito yung mga Pariseo. Mga Pariseo na dapat sana ay katulong ng ating Panginoong Hesus sa Kanyang ministry kasi nga, mga pari. Kaya sa buhay natin sa ngayon, marami ring ganyan mga kapatid, mga Pariseo ng ating buhay ngayon. Lalong-lalo na nung tayo pa lang ay nag-uumpisa na mag-decide o
o magdesisyon na maglingkod sa ating Panginoong Hesus. Makikita natin diyan yung mga pariseo ng ating buhay, mga membro minsan ng ating pamilya na siyang hadlang para sa ating gagawing paglilingkod sa ating Panginoong Hesus. Yung asawa natin, mga anak natin, minsan papipiliin pa tayo. Imbes na makatulong, talagang sila mismo yung gagamitin ng diablo para tayo ay pigilan sa paglilingkod. Kaya lagi nating tatandaan mga kapatid, itong mga hadlang na ito, yung mga pariseo na to, ay tunay na lagi natin itong bibigyan ng pansin kasi talagang gagawa at gagawa ang ating kaaway para hadlangan tayo sa ating paglilingkod. At yung sinabi rin na isa, yung evil. O sino ba itong evil na ito? Si Herodes. Ang sabi doon mga kapatid, gusto kayong ipapatay ni Herodes. So, si Herodes mga kapatid, isa itong type ng evil spirit. Pumapatay. Naalala nyo, kung kilala nyo si Herod, naalala nyo si Herod Antipas, yan yung pumatay kay John the Baptist, mga kapatid. At yung kanyang tatay, yung kanyang ama na si Herod the Great, ay pinlano rin niya na patayin ang ating Panginoong Hesus nung nasa sipupunan pa lang siya ni Maria. Kaya itong pamilya na ito talagang mamamatay tao. Ang sabi nga ng ating Panginoon Hesus dito asong gubat. Kaya talagang masama, mga kapatid. Kaya si Herod ay tuloy talaga yung actual evil spirit na gustong magpahinto sa ating paglilingkod sa Diyos. Dahil tunay na galit ang demonyo kapag ang mga tao ay gustong maglingkod sa Diyos, no? Pero ang sabi naman sa Bible na kapag tayo naglilingkod, ito yung magiging oxygen natin, pampalakas natin para hindi tayo manghina at hindi tayo minto sa paglilingkod natin sa ating Panginoon Diyos. Kaya what are the facts in serving God? Unang-una diyan talagang pag kayo naglingkod, hindi mawawala ang hindrances. Hindrances will come. Yun po yung point number 1 natin at ating point number 2 mga kapatid, God will give you wisdom. So kabila po ng mga ng mga hindrances na yan, tunay na napakabuti ng ating Panginoon Diyos, meron naman siyang laging ibibigay sa atin na wisdom. Kaya sa verse 32, ang sabi doon, subalit sumagot siya, sabihin ninyo sa asong gubat na iyon, na nagpapalayas pa ako ng mga demonyo at nagpapagaling ng mga may sakit. Gayun din ang gagawin ko bukas at sa ikatlong araw ay tatapusin ang aking gawain. So God is good. So every time na maglilingkod ka sa Panginoon Diyos, unang-una dyan talaga may hadlang, may obstacle, may hindrances. Kaya naman sa pangalawa, bibigyan ka rin naman talaga ng ating Panginoon Diyos ng wisdom. Wisdom na galing sa ating Panginoon Diyos para mapagtagumpayan mo yung mga hindrances na yan, yung mga hadlang na yan na mararanasan mo along the way, mga kapatids. So, dun sa binasa natin sa verse 32, paano po nag-respond ang ating Panginoon Diyos? Dun sa verse 32, unang-unang respond na ginawa ng ating Panginoon Diyos yan is He ignored. Ignore, hindi niya pinansin. Merong mga ganun mga sitwasyon mga kapatid na sa tuwing tayo makakaranas ng ganyang mga senaryo, ang ating binasa hindi niya pinansin. So pagka dumadating mga kapatid, yung mga bagay na ito, dapat hindi natin ito bibigyan ng masyadong malaking atensyon. Huwag natin papatulan. Kasi, mga kapatid, alam natin na galing ito talaga sa demonyo. Pagka pinakinggan mo at pumatol ka, ibig sabihin talagang magkakaroon ito ng mas lalo pang malaking problema. Kaya, kung alam mo na galing sa demonyo, bakit mo papapansinin? Ignore na lang po. Huwag natin pansinin.
Kasi giving much of your time to the evil dictation, ibig nga sabihin nga, it is a waste of time. Kaya sabihin mo dyan sa katabi mo, lumayo ka sa mga marites. Mga marites na yan, na wala na bibigay na mabuti sa iyon. Bagkus, listen to the godly people. Sabi nga, yung kasamahin mo, yung kaibiganin mo, yun din may mga takot sa Diyos dahil godly people gives godly advice. Yan po mga kapatid, napakagandang kapahayagan ng ating Panginoon Diyos sa mga oras na ito. So paano nag-respond ang ating Panginoon Diyos? Unang-una inignore niya yan. At ang pangalawa, ang ginawa niya, He continue. Yan yung pangalawang respond ng ating Panginoon Diyos. Sa verse 32, sabi niya doon sa mga naglilingkod na nanghihina, sabi niya doon, I will keep on persevering. Sabi niya ganun. I will keep on serving. Pag sinabing umalis ka na, sabi nung mga Pariseo, dapat hindi tayo aalis. Dapat patuloy lang po tayo mga kapatid. Hindi tayo magpapa-apekto din sa mga tao na nag-aala Pariseo sa ating buhay kapag tayo magpapatuloy sa paglilingkod. So kaya ibig sabihin kahit na mahirap, magpapatuloy tayo sa ating paglilingkod. We will continue. May pera man o wala, magpapatuloy tayo sa paglilingkod. I will keep on serving. At pagka sa ganitong mga pagkakataon, lagi na lang natin awitin yung pagka nangingin na tayo. Yung ating banner song. As for me and my household, we will serve the Lord no matter what. No po, mga kapatid? So ano pa? Unang-una, i-ignore. Yan yung mga response ni Lord. At pangalawa, i-continue. At yung pangatlo, i-submit. Ang sabi nga sa James 4:7, sabi, so humble yourselves before God. Resist the devil and he will flee from you. Kusang aalis yan, mga kapatid. Hindi pinansin ni Jesus sa mga Pariseyong ito dahil susunod lang siya sa kanyang ama. So talagang nakapokus lang siya sa kanyang paglilingkod. At yung pangapat, come near to God. May threat na papatayin ka. Grabe. Kaya pagka gano'n ng mga sitwasyon ng mga kapatid, lalo tayong lumapit sa ating Panginoon Diyos. Dahil ang sabi niya doon sa James 4:8, come close to God and God will come close to you. Talagang magkakaroon ka ng proteksyon pagka tayo lumapit sa ating Panginoon Diyos. Kaya huwag tayong hihinto. So what are the facts in serving God? Mga katotohanan, pagka tayo naglingkod sa ating Panginoon Diyos, unang-una dyan, may mga hadlang, mga hindrances will come. Pangalawa, God will give you wisdom para mapagtagumpayan natin yung mga hindrances na yan. At sinabi naman doon sa pangatlo nating point, God will give you determination. So sa verse 33, ang sabi doon sa verse 33, ngunit dapat akong magpatuloy sa aking lakad ngayon, bukas at sa makalawa sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Ang sabi ni Lord, mga kapatid, I will reach my goal. Sabi niya gano'n, tatapusin ko ang aking gawain. I will keep on serving no matter what. Sabi ni Lord. Dadaan siya sa mga Pariseo, kay Herodes. So, ano ba talaga ang goal ni Jesus? Talaga ang goal talaga ni Jesus, pangaral siya talaga siya. Makikita yan sa Lucas 4:18. To destroy the devil's work. Talagang lalabanan niya yung mga kasamaan. At to die hanggang sa mamatay siya para maganap na yung for ransom of many. Makikita natin yan sa Mark 10:45, mga kapatid. Kaya ang dapat na maging puso natin dito, mga kapatid, we must press on today and tomorrow and the next day. Kaya tayo po, kumustahin natin, ano po ba yung ating goal, mga kapatid, sa ngayon? Marami po sa atin ngayon talaga, mga kapatid, walang natatapos kasi wala po talaga tayong goal na tinatawag. Walang nare-reach kasi wala talaga tayong goal. At itinuloy niya, mga kapatid, ito pakinggan natin mabuti. Ang sabi niya rito, sapagkat hindi dapat mamatay sa labas ng Jerusalem ang isang propeta. Kaya kung papansinin ninyo, kapag may pinapaalis kayo dito, dapat hindi tayo alis. Dito ako mamamatay, sabihin prophecy. Alam nyo ba yung mga kapatid, na yung ibig sabihin ng
Jerusalem, ang ibig sabihin ng Jerusalem is the city of peace. Ang sabi ni Jesus, mamamatay akong may peace. Kung ang prophecy na ito mga kapatid, na walang propeta na mamamatay sa labas ng Jerusalem, ibig sabihin mga kapatid, dapat mag-stick tayo to the will of God. Mga kapatid, Amen. hindi tayo sa labas ng will ni Lord. So, mamamatay ako sa loob ng will ng Diyos. Ang tanong lang mga kapatid, kung dito ka sa loob ng ubasang prayer of faith, Glory to God. dahil mga kapatid, dito ka tinawag, dito ka nakaranas ng, kumbaga dito mo nakilala ang ating Panginoong Hesus. At dito mo natagpuan ang kapayapaan. Dito ka rin nagkaroon ng napakaraming testimoning magaganda at binago ng Diyos ang iyong buhay mga kapatid. Dito tayo tinawag ni Lord. Dito yung ating Israel. Ibig sabihin, pag dito ang ating Israel, katulad ng mga nababalitaan natin na lately, na kahit bombahin tayo niyan, kahit na paulanan tayo ng mga rockets, mga kapatid, kahit na paulanan tayo ng libo-libong mga problema, mga kapatid, huwag kang aalis sa will ni Lord. Huwag kang aalis sa kalooban ng ating Panginoon Diyos. Huwag kang hihinto sa service mo kay Lord. Kaya maraming umaalis, nakakalungkot ng isipin mga kapatid. Maraming umaalis dahil natisod. Maraming umaalis dahil yung iba, hindi natin alam kung natatakot o maraming umaalis dahil sa pera, umaalis dahil sa maling relasyon. Napakarami niyan mga kapatid. Pero ang tanong, anong gusto mo ba? Pera ba o peace? Ang dami nating nababalitaan ganyan mga kapatid. Na umaalis, nawawala yung kanilang joy and peace. Isipin po natin mga kapatid sa oras na ito na maraming mga kapatiran natin ang nababalitaan nating nawawala o umaalis o lumilipat. Tandaan natin mga kapatid, wala pong perpektong simbahan. Mga kapatid. Walang perpektong pastor, walang Tama. perpektong tao. Tama. Ang dapat nating isipin mga kapatid, dito tayo tinawag sa ubasang prayer of faith. Dito tayo binago ng ating Panginoon Diyos. Amen. Tayo nakaranas ng kapayapaan. Dito tayo nagkaroon ng mga patotoo na binago talaga ang ating buhay. Ang sabi ni Lord, huwag mong hayaang lumabas ka dyan. Huwag mong hayaang mamatay ka sa labas ng iyong kapayapaan o ng iyong Jerusalem na tinatawag. Huwag mong hayaang mawala ka sa lugar na pinagdalhan sa iyo ng ating Panginoon Diyos, mga kapatid. Bagkus, ang ating itanong sa ating sarili, kung ano yung dapat mo na maitulong o ma-share upang lalong lumago ang kinaaniban mo o yung pamilya mo na kinabibilangan mo, kung ano yung maitutulong mo ito para lalo pang maging masaya, lalo pang lumago, lalo pang maging matagumpay. Hindi yung hahanapan mo ng mapapakinabangan mo. Mga kapatid, tatandaan po natin mga kapatid, kahit na saan tayo pumunta, wala po tayong makikitang perfect. Wala po tayong makikitang mga perfectong mga pastor. Tatandaan po natin yan mga kapatid na hindi po Amen. tayo sa kundi sa ating Panginoon Diyos. Ang lagi nating isipin kung paano po tayo nabago sa pinagdalhan sa atin ng ating Panginoon Diyos. At then, yung pabasang prayer of faith church, mga kapatid. Tandaan po natin yan mga kapatid, dito tayo nabago, dito tayo nahumog, dito tayo binigyan ng napakakalaking mga pribilegyo para magpatuloy tayo sa paglilingkod ng Diyos. Huwag po nating hayaan na mawala ang Jerusalem. Huwag nating hayaan na mawala po tayo sa presensya ng ating Panginoon Diyos. Huwag po nating hayaang mawala ang peace, ang joy na naranasan na natin sa ngayon. Tayo po ay tulungan ng ating Panginoon Diyos dahil ang nagpapatuloy ay magkakaroon po ng tinatawag na peace hanggang sa dumating yung araw na maririnig natin tulad ng sinabi sa Mateo 25:21, well done, good and faithful servant. Amen. Yan po mga payagan ni Lord, tayo na po'y manalangin. Aming Ama Diyos na nasa langit, maraming salamat po Ama sa kapayagan mo
sa bawat isa sa amin sa ngayon. At hayaan mo na ang aming mga patutuo, Lord, yung aming mga naging testimony noong paman, Lord, aalagaan namin ito. Hindi namin hahayaan na manakaw ito ng kaaway. Bagkus magkakaroon pa kami ng mas marami pang mga testimony, magkakaroon pa kami ng tunay na katatagan para magpatuloy kami sa paglilingkod sa iyo. Kaya naman, Lord, we pray na patuloy mo kami bigyan ng wisdom upang maharap namin ang lahat ng mga pagsubok na ito, mga hindrances, mga hadlang, upang sa ganon magtagumpay kami at magkaroon kami ng tunay na determinasyong maglingkod sa iyong banal na harapan. Bless mo bawat isa sa amin at patuloy na kami ay maging matatag na lingkod mo. Patuloy namin inihiling ito at pinasasalamatan sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Glory to God. Amen. Praise God. Palapakan natin ang Diyos sa buhay ni Pastor Boyet Gutierrez. Salamat na sa napakagandang kapahayagan ng salita ng Diyos sa atin sa takip silim na ito bilang paghahanda sa ating pagluhod mamaya. Napakalaga kasi na tayo ay makapakinig muna ng aral ng salita ng Diyos para maunawaan natin kung talaga bang itong ginagawa natin ito ay paglilingkod ba ito sa harapan ng Diyos. Okay? Tandaan po natin mga kapatid ko sa Panginoon, kapag nagsimula na tayong maglingkod sa Panginoon, hindi ibig sabihin wala na tayong magiging problema. Hindi ibig sabihin lahat ay susuporta sa atin. Hindi ibig sabihin na magiging smooth na ang ministry. Sometimes habang nagseseryoso na tayo sa ating paglilingkod, mas maraming challenges ang dumarating. Tama po ba? May mga pagkakataon na napapagod na tayo, may mga taong hindi nakakaunawa sa atin, may mga pagkakataon parang walang bunga ang ating ginagawa. At minsan, dumarating na sa tanong na, Lord, kailangan ko pa ba ito ipagpatuloy? Iba, huminto na. Oo. Pero sa ubasan ng prayer of faith church, sanay tayo sa maraming gawain eh. Hindi tayo sanay na isang church lang pinupuntahan natin na paglinggo eh. Tama po ba? Sanay tayong umaatid, nagdudual, nagtatatlong simbahan tayo. Pinakadamos, 4 na simbahan for the whole day of Sunday. Bukas na naman po yan. Okay? Kailangan talaga natin ng prayer sa madaling araw, pag araw ng linggo. Dahil ang Diyos lang talaga magbibigay sa atin ng kakayahan. Magawa natin ang kanyang kalooban. Tama po ba? Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, sa bagay na ating pag-aaralan ngayon, lagi talaga may mga opposition, sabi nga ng preacher natin, may hadlang. Amen? Nung minsan ay siyang nagiging dahilan kung bakit marami mga mananampalataya humihinto. O kaya naman, sasabihin, Pastor, hindi naman ako tiga prayer of faith eh. May pinanggalingan akong simbahan, babalik na po ako doon. Bakit? Tanong ko. Sabi, Pastor, kasi nahiya na ako, hindi ko magawa yung dapat kong gawin. Sabi ko, kausapin mo pastor mo at sabihin mo sa kanya na ganito schedule mo, hindi ka na makaka-attend sa mga gaw. Not necessarily na aalis ka sa ubasan na kung saan, doon ka pinalago. Sa pinanggalingan mo ba simbahan? Pinayagan ka ba nilang mag-share ng Word of God? Hindi. Bakit? Iba kasi ang prinsipyo nila pagdating sa usapin ng paghahayag ng salita ng Diyos kapag babae ka. Tama po ba? Pero not to us. Okay, babae, lalaki, bata, matanda, pwedeng gamitin ng Diyos, maghayag ng salita ng Diyos. Yan po yung ministry ng ubasan ng Prayer of Faith Church. Amen? Because we are living in the end times. Okay? Nasa huling panahon na po tayo. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, whatever Herodes sa buhay mo, tawag dyan Herodes eh. Amen? Magpatuloy tayo mga kapatid sa paglilingkod. Okay? Itong Herodes na tinatawag dito, na tawag nito, anong lugar yan? Si Herodes na siya din yung Herodes na tinutukoy na nagpapugot ng ulo kay John the Baptist. Itong Herodes na tinutukoy natin ito. Okay? Siya din yung Herodes na nagpapugot ng ulo ng ating lingkod na si John the Baptist. Alam naman natin yung kwento pong yun. Tama po ba? Okay? Pero mga kapatid ko sa Panginoon, tandaan natin ito. Okay? Bakit sinabi? Bagamat may babala ang mga Pariseo na
huwag nang ituloy dahil andyan na yung Herodes na Antipas. Oo, yung tagal ko inisip. Herodes Antipas, okay? Siya yung pinuno ng Galilea, no? Nung panahon na nagmi-ministeryo ang ating Panginoong Hesus. Siya rin ang nag-utos na pugutan ng ulo si Juan Bautista. Makikita natin yan sa Book of Matthew, chapter 14, verse 1 to 4. Okay? At kung tatanungin niyo ako, Pastor, sino yung asong gubat na tinutukoy ng ating Panginoong Yesus dito sa Biblia na binasa ng ating tigapaghayag, no? Na panulat ni Dr. Luke? Ang sabi niya, kasi pilit talaga siya pinapalis eh. Tama po ba? Sabi ng mga Pariseo sa kanya, sinabi, umalis na kayo rito dahil gusto kayong ipapatay ni Herodes. Anong sabi ng ating Panginoong Yesus? Subagot siya. Sabagot siya. Sabihin ninyo sa asong gubat. Bakit asong gubat? Ito rin, habang nag-share yung ating preacher. Kaya nasabi ng ating Panginoong asong gubat na iyon. Alam niyo, sino tinutukoy ng asong gubat ito? Si Herodes. Ang tinutukoy ng asong gubat dito sa panahon. Okay? Siya yung asong gubat na sinasabi. Herodes Antipas, no? Siya yung sinasabing, bakit yung metaphor na pagkagamit, bakit asong gubat? Kasi ang asong gubat, tuso. Yan si Herodes. Tuso, mapanlinlang. Okay? Meron siyang mapaminsalang karakter. Okay? Kaya kung titignan natin, hindi natakot ang ating Panginoong Yesus. Tama doon sa banta. Tama po ba? Parang sinasabi niya, ikaw Herodes, hindi ikaw magdidikta kung kailan ako matatapos sa aking paggawain. Ang Diyos ang may nagtakda nito sa panahon ng aking pagmimisyon. Dapat ganoon din tayo mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya nga idinidiin sa atin ang ating preacher na hindrance will come. Darating talaga yan. Darating talaga si Herodes. Amen. Marami yan, kapatid. Okay? At dapat nakahanda ka pag dumating yung mga yan. Bakit? Yan yung magpapahina sa paglilingkod mo. Minsan nga, tigapanguna mo ang magpapahina sa paglilingkod mo. Lalo na kay Pastor Alex. Kasi Pastor Alex pa ang magiging katisuran mo. Ako na po nagsasabi, hindi ikaw na una natisod sa akin. Marami nang natisod sa aking pagtuturo. Pero salamat. Nagpatuloy sila. Nagpaturo sila. Tignan nyo sila ngayon. Ang tatag nilang maglingkod kay Lord. Tama po ba? Okay. Kung sa ngayon pa lang, balat sibuyas ka na sa paglilingkod, mukhang hindi tayo magtatagal na magkasama. Amen. Tama po ba? Kasi paglilingkod natin sa harapan ni Lord, maging faithful tayo sa Kanya up to our last breath. Tama po ba, Pastora Josie? Ang magiging tapat hanggang wakas. Ang siya lamang maliligtas. Baka bibig na rin po ng ating pastora yan. Tama po ba? Mga kapatid, huwag natin isipin kapag may problema tayo sa ministry, ibig sabihin, wala na tayo sa kalooban ng Diyos dahil nahihirapan tayo. Sometimes, the presence of this opposition does not mean the absence of God's will. Okay. Tandaan niyo po yan mga kapatid ko sa Panginoon. Tama ba itong ginagawa kong paglilingkod? Tama ba itong pastor kong ito? Pat ganito to magsalita. Sabi nga ng ating preacher, walang perfectong pastor. At lalo walang perfectong simbahan. Bakit? Kasi naroon ka sa simbahan. Amen. Kaya mga kapatid ko sa Panginoon, patuloy tayo magpaturo. Nasaktan man kita sa aking paghahayag, pagtatama sa iyo, ngayon pa lang. Okay? Laan ako maghugas ng iyong paa. Pero mga kapatid ko sa Panginoon, hindi ko ito tolerate ang mali. Okay? Isasabihin ko sa iyo, kahit sa harapan ng maraming tao, ang pagkakamali mo. Okay? Tama po ba? Ganyan din ako pinalaki ng aking ama. Ang dami kong kapalpakan nung ako'y namamahala ng eskwelahang iniwan niya sa akin. Tama po. Umiiyak ako sa bawat desisyon na minamali niya sa aking ginagawa. Okay. Pero salamat. Alam niyo bakit? Kung di ako naturuan, siguro walang problema na, siguro ngayon may konting problema lang, hirap na akong dalhin. Okay. Ang galing ko magdala ng stress. Okay. Bakit ka magkakaroon ng mental health?
o alam mo naman tama ang ginagawa mo. Okay? Ayon sa salita ng Diyos ang ginagawa mo. Tama po ba, mga kapatid ko sa Panginoon? Kaya sinabi sa atin ni Apostol Pablo, no, sa kanyang panulat sa Galatia, chapter 6, verse 9. Let us not become weary of doing good, for at the proper time we will reap a harvest if we don't give up. Totoo po yun. Huwag tayong mag-give up ng dahilan sa mga Herodes Antipas na yan. Amen? Sila yung mga sino to mga to? Sino to mga obstacle na sinasabi sa atin ng ating preacher na kapag tayo naglilingkod sa harapan ng Diyos, may mga rejection dyan. May mga misunderstanding dyan. May mga disappointment dyan. May mga discouragement dyan. Mga Herodes Tama po ba? Kaya ang tanong may hindrance ka ba? Dapat hindi yan ang tanong. Dapat ang tanong mo, mananatili ba akong tapat kahit may hindrance? Don't give up sa paglilingkod. Okay? Kaya napakahalaga ng ang buhay ng ating mga tigapanguna. Why? Kasi pinagdadaanan mo, pinagdaanan na nila yan Okay? Walang ibang magtuturo sa iyo ng ginagawa mo ngayon, kundi yung mga nakadaan na diyan. Kanino ka magpapaturo? Kanino ka magtatanong kapag naliligaw ka na? Doon sa taong hindi pa nakarating sa pupuntahan mo? O doon sa taong tigaroon na? Tama po ba? Ikaw magtatanong ka sa mga hindi tigaroon, sasabihin lang sa'yo, pasensya na po, hindi pa ako tiga rito. Maliligaw ka rin, ililigaw ka niya. Baka turo niya, pabalik pa uwi ka sa bahay mo. Naintindihan niyo ba ibig kong sabihin? Expectin mo na si Herodes Antipas sa paglilingkod mo. Siya yung asong gubat. Tuso yan. Amen. Mapalil lang yan. Amen. At talagang ibang klase ang mga bagay na gagawin niyang paghahadlang sa paglilingkod natin. Kaya ano dapat natin gawin kapag may mga hindrance sa ating paglilingkod? Susuko ba tayo? O dapat lalo tayong lalapit sa Diyos at hihingi uli, Lord, restore my strength. Ayan. Lagi kong bukang bibig ko yan kapag nakakaramdam na rin ako ng pagod. Amen. Sabi ko nga, hindi tayo bumabata Pero salamat, nagaganap pa rin natin yung bagay na pinagaganap ni Lord. Tama po ba? Kaya biruin mo, nandun ka na sa lugar, meron ka pa palang susunduin. Hallelujah. Ang sarap na ng upo mo doon at biglang may magpapasundo pa dahil hindi siya marunong tumawid. Hallelujah. Lalakad ka na naman. Tama po. Pero ganun talaga ang buhay paglilingkod. Sabi ko nga, kung ikaw nakakaintindi, tama ba, Pastor Boyet? Ikaw nang umintindi. Tama po ba? Kaysa naman, ikaw pa iintindihin. Ano mas masarap? Ikaw umiintindi, ikaw ang iniintindi. Ano mas masarap? Ikaw nagmamahal o sila nagmamahal sa'yo? Ano kaya mas maganda? Ikaw ang nagbibigay o ikaw ang binibigyan? Maliwanag naman, it is more blessed to give than to receive. Tama po ba? Mga kapatid ko sa Panginoon, pahalagaan natin yung mga bagay na itinuturo sa atin ng salita ng Diyos. At talaga napakahaba ng aking oras na ibinigay dahil 24 minutes lang ang preaching ni Pastor Boyet. Amen? Hindi katulad ni Pastor, sino pa yung huling PME, Annalyn, talagang wala na akong masabi dahil sa ikli ng minuto. 47 minutes yata nung natapos siya. Pangalawa, sinabi sa atin, God will give you wisdom. Kasang problema, marami sa atin, mahiyain manghingi ng wisdom. Maliwanag naman sinabi sa atin sa Aklat ng Santiago, humingi ka ng karunungan sa Diyos at bibigyan ka niya nito ng walang panunumbat. Kaso bakit natatakot tayong humingi ng karunungan? Kasi doon natin makikita marami nating mali. I assure you, kapag humingi ka ng wisdom kay Lord, kapatid, makikita mo lahat ng kapalpakan mo. Okay? At kailangan aminin mo. At kailangan magpatama ka. Kasi pag sinabi natin God's wisdom, ituturo sa atin nito kung ano talaga ang tama. Hindi lang ito ipababatid sa atin kung ano yung tama, kundi ituturo talaga sa atin. Okay? Kapag ang God's wisdom umabot sa atin, instructed yan, step by step, sasabihin sa inyo ni Lord. Hindi yung bahala ka na mag-isip. No.
God's wisdom nga. Amen? Kapag may problema tayo sa ministry, minsan, ang unang reaction natin, Lord, ano ba ang gagawin ko? Pero dapat, ang tanong natin, Lord, ano bang gusto mong gawin ko? Dapat yun ang masabi natin. Tama po ba? Hindi nawawalan ng context sa loob ng church. Meron yan. Okay? Dahil lahat naman tayo talagang hangad natin sa loob ng simbahan. Makapaglingkod tayo ng totohanan sa harapan ni Lord. Minsan nga, nagiging intermitida na tayo. Ano yun? Pakiramdam mo, ikaw na tigapanguna eh. Tama po ba? Minsan nilalagyan mo pa ng salita ng tigapanguna. Kasi sabi ni ganito, ha? May sinabi ba ako? Hindi na lang ako bigibo. Hallelujah. Amen. Meron mga ganyan talaga. Kaya tandaan mo kapatid, sa paglilingkod natin sa harapan ng Diyos, huwag na huwag kang mahiyang humingi ng karunungan mula sa Kanya. Amen? Hindi ka tinawag ng Diyos upang maglingkod gamit lamang ang iyong sariling kakayahan. Dahil bibigyan niya tayo ng wisdom na kailangan talaga natin para magawa natin yung task, yung purpose natin sa Kanya. Paglilingkod. Amen? Sa ating paglilingkod sa Kanya. Kaya bago ka gumawa ng malaking desisyon sa ministry, tanungin mo muna si God, Lord, what is your wisdom for this situation? Sa aking kalagayan. Pangatlo, God will give you determination. Wow. Siya talaga magtutulak sa'yo. Gawin mo yan. Lord, pagod na ako, Lord, di ko kaya. Gawin mo yan. Siya magbibigay sa iyo niyan. Iyaano ka niya. Okay? Nakita naman natin, ang sabi niya? In any case, I must keep going today, tomorrow, and the next day. Kita niyo? Ngayon, bukas, at sa ikatlong araw. O, kita niyo po yan. Ibig sabihin, continuous. Amen? Hindi ngayon lang ka masipag o bukas, kundi up to the next day. Iyon yung pinakamagandang statement na dapat natin sabihin sa harapan ng Diyos. I must keep going. Amen? Hindi good for nyo lang tayo. Nung bago-bago ka talaga naman. Ang sipag. Lagi tinatanong, Pastor Alex, saan tayo uli? Talaga naman, excited na. No, parang gusto na kaagad, katatapos pa lang ng hayong ngayong gabi. Gusto uli, mag-umaga na para sasama uli sa paghayo. Alam nyo kung sino yun? Si Pastor Jeff yun. Amen? Si Pastor Jeff talaga ang sipag sa gawain yan. Laging hatak-hatak ko yan. Amen? Pero biyaya ni Lord. Alam nyo bakit? Kasi napatunayan niya, hindi siya nagkamali ng Diyos na pinaglingkuran. Pisod din kaya sa akin yan si Pastor Jeff. Di ako nagkakamali na-DA ko rin yata yan dahil sa chicks. Amen. Habulin kasi ng chicks yan Nung estudyante ko, napapangiti si Pastor Tess Magaling kasi siya sumayaw. Dancer siya ng school. Oo, sa kagwaping si Pastor Jeff noon. Kaya, ay alam niyo na, mahigpit talaga ako. Amen. Praise God. Pero salamat, natiis niya. Napaturo siya. Ang tibay niya ngayon. Kahit harangan mo ng sibat yan, magtutuloy maglingkod yan. Amen? Thank you for watching. Celebrate with us at Shabbat Shalom every first Friday of the month at 5:30 in the afternoon, and monthly pastors gathering every third Friday of the month at 5:30 in the afternoon. Join us at Zoom. Watch our videos via YouTube, Facebook, and Spotify. Thank you, and God bless.